At dahil din sa pag-ibig, makakabalik din po tayo sa Kanya. At ang pag-ibig ang lahat ng kabuuan ng ating pong mga pagsasakripisyo na kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Hindi po madali sapagkat lahat po tayo ay dumaan sa mga pagsubok. Na ang pagsubok na yon ang naging dahilan ng paghubog ng ating pag-uugali. Kaya dumating ang araw na tayo ay nakatayo, tumatayo sa Kanyang harapan, nagpapaliwanag, nagpapahayag ng sarili nating pinagdaanan na nasiksik, na isiksik po sa atin ng tunay na pagbabago natin ng pagkilala at uri ng ating pamumuhay sa dati nating pamumuhay na nakagisnan. Kasama na yung lahat ng turo kung paano tayong sa dati na alipin, nakulong, at ngayon, totoong lumalaya na po tayo. At sa ating paglaya, sa pagkilala natin, sa tunay na ating pinagmulan, napakagaan na sumunod sa Kanya pong kalooban. Dahil nga po, sabi nga po ng mga salita na dumarating, gaano man may pinag-aralan man o wala, ano man ang titulado ng ating natapos na karangalan dito sa lupa. Pero kung hindi nakakonekta po sa kilala, wala ding silbi. No po? Mahirap ka man, konektado ka sa Kanya. Dahil lahat ng kailangan mo, nagmumula sa kanila. Nakatapos ka man ng anong kurso mo, ilan man ang mga diploma mo, hindi ka rin makakapagtrabaho. Wala ding silbi ang karunungan na meron sa'yo kung hindi nakakonekta sa kanila. Bakit kanila? Kasi marami sila. 4 sila. Nakonektahan natin pamula doon sa buhay. Mahal sa buhay, pangangailangan sa buhay, yung mga ikinabubuhay, konektado lahat po sa kanila. Kaya walang sino man nga sa atin ang makapagmamalaki po sa Kanya. Tama po? Kaya napakaswerte naman po at hindi ko rin naman inaasahan na makapagsalita sapagkat siyempre andyan po yung aming Butihing Supremo na sa mga ganito pong gawain kami po ay nadadala bilang isa din na nagpapaliwanag, nangangaral sa tao. Hindi ganun kadali ang ating mga pinagdadaanan. Pero tayo nagpapatuloy. Bakit? Mahal natin ang buhay. Minamahal natin yung buhay na kaloob niya sa atin. Hindi katulad nung dati. Iba tayo buti kayo talagang sa simula pa lang yata po, pagkagisnan nyo na, andito na kayo sa motherland. Kami po, hindi. Totoong nanggaling ako sa malaking simbahan kasi yun ang aking nakagisnan. So, nung ako'y nakapangasawa ng taga rito, na may, anong tawag doon sa manggagamot? May tawag sa amin, albularyo, gano'n. Bagamat ako'y may alam din sa albularyo doon sa amin sa Batangas, hindi ko alam na magiging konektado rin pala dito. Pagdating na ako dito sa Isabela, naging konektado ako at sa pagsunod, pagmimisyon, hindi ko rin akalain na makatatayo ko sa harapan kasi hindi naman ako marunong magsalita. Ang alam ko lang yun sa akin, tama yung lahat narinig ko. Ang Diyos nabibigkas natin sa salita, pero pag doon sa kalaliman, hindi ko siya kilala kung gaano kalalim. Pero nung napasok ko dito sa spiritual, doon ko unti-unting nakilala. At ang pagkilala pala sa Kanya, marami kang babaguhin sa pagkatao mo. Marami kang hahakbangin sa paglalakbay mo na kailangan mong mapagtagumpayan, mahakbangan. Ganon din sa mga problema. At sa makatutal, eto na, yung hindi ko gusto, pero yun ang gusto niya. Tama po ba yun? Pagdating sa tao, kailangan pala nating ang gusto natin ay gusto rin niya. Pero noon, ang gusto niya sa atin, ayaw natin. Tama po? Nangyari yun eh. Sa makatuwid, napakahalaga yung ngayong panahon na ito ng pagmamadali na natin. Talagang totally, nagmamadali na po tayo para tayo ay
maligtas, makapagligtas. May handa natin ang ating na kung ano yung naiimpok natin dito sa lupa, may iimpok rin naman natin sa kabilang buhay para tayo ay may wiwidloin natin. Ito rin yung kanina, tama po ba? Kaya magpapatuloy tayo sa paggawa ng kabutihan, magpapatuloy tayo sa paggawa ng ang ating mga kapatid maliwanagan. Kasi napakahalaga po noon na tayo ay nakakaakay ng ating kapwa. Sabi nga, yung pagdating sa kapwa, yung kaluluwa ang higit na inihahanda natin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kasi yun ang haharap sa kanila pa, po. Ang kaluluwa ang haharap sa kanyang harapan. Hindi na natin itong dala yung tahanan, yung damit na isinuot niya sa atin. Kasi maiiwan dito sa lupa. Kaya napakahalaga po sa atin, mga kapatid, bagamat tayo na lang naiwan. Sabi nga po ng salita, mapalad ang mga nakapagtitiis sapagkat hanggang huli sila yung nakakatanggap ng biyaya. Kaligtasan, yan ang kagandahan. Bagamat malalayo ang pinanggalingan, naiintindihan natin. Ano po? Kaya salamat po kapatid na Alma. Actually, lagi kitang nakikita sa sa live. Sa live. At ang kilala ko naman itong si kapatid na Grace, nung nag-aral kami ng massage sa Tumawini. Kaya sabi ko, asan kaya ang tatay mo? Hindi ko matanda. Siya ang pinagmamasdan ko, pero siya ba talaga ang tatay mo? Salamat tatay. Kasi noong pumunta kayo sa bahay, hindi ko maalala kung sabi ko, sino ba ang tatay ko? Parang hindi naman ito. Taga-Minduga, barbas na. Parang kasi may balbas. At saka hindi ko matandaan, pero tatlo sila noon eh. Italiano noon. Hindi ko alam kung si kapatid na Alma yung, si Prinsesa Alma na ngayon ng pero lagi ko napapanood ng live mo. Kaya napakaswerte nga natin, nakarating na ako sa bundok ng Sion. Na po, hanggang doon lang siguro po ang masabi ko kasi marami. Actually, ang ating pong kasaysayan, habang tayo nabubuhay, hindi nagtatapos. Araw-araw, iba't iba po ang kabanata. Ano po? Pero madami pa na magsasalita, at least nakabahagi ko. Baka sa pagbabalik ko na, sa muli naming pagbabalik, may karuktong na naman ito na naganap na kasaysayan sa araw-araw po nating pamumuhay. Muli po, magandang liwanag po sa namin. Ha? Ay, paano na? Kapatid, awit kapatid. Mula